of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At meron tayong mga natanggap dito na padalang pictures about treasure markers. At atin ito i-analyze pagkatapos natin mag-shoutout. Okay, shoutout muna tayo sa ating mga katiyats. Shoutout kay K1 Heart TV, kay Rolly Ponciano, Cirilo Jaom, Glenn Mario. Shoutout din kay Yuri Din Sorino, kay Van Safar, Pogs 2021, Victor Macabio, Miss Im, Crystal Dawn. Shoutout din kay Angelito Capistrano, kay Kabalhin Princess May, Romeo Verano, Richie Sipada. Also shoutout kay Rich Jean Sanchez, Jacinto Premia, Lera Consensino, Les Giliayon from Palawan, Brenda Giango, Sofronio Mangyao, Danny Flores, kay Turio Bulsao, and lastly shout out kina Peps Gilmar, Elmer Luzano, Romeo Razonable, and Jessa Lumilis. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Okay, so ito yung kanyang video na padala ni Katiyats. Merong patay na niyog. Napakagandang sign ang mga ganyang patay na mga niyog. At merong parang cross dyan sa baba ng niyog. Atin muna pakinggan ang mga sinasabi ni Katiyats bago tayo magpatuloy sa ating analysis. No? So, meron pa dito isa. Yan o. Tapos, punta naman dun sa dulo. Mayroong bato din. Doon may bato. Ito yung ano niya. Target. Yan o. Punta doon. Ito. Punta natin. Masyadong ano lang. Madamok. Hindi masyadong kita. Yan o sir. Yan o. Yung siya niya parang ano. Hayop na ano. Puputamos. Yan o. Ito yung mata niya. Ito. Parang ano talaga, puputamos no? Slime. Ayok talaga siya. Parang butik eh. Tsaka may ano siya dito sa ano, taas. Parang diamond. Tsaka yung talampakan nandun sir. Dito. Dito siya. Triangular. Ito. Yan o. Tapos yung ano nandun sa nyug na putol. Yun na yun. Tapos nandun yung isa. Bato. Pakiano lang sir kung saan banda. May punong kawayan dyan. Saka dito pa may katapat to. Itong bato. May katapat nyan. Ito. Ano? 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 Parang nilagay ng chemical. Yan. Nandun yung ano, yung cross at saka nandun yung parang hayop. Dito. So, eto yung mga marker na narito sa pictures. Ito ay number 4 na binaliktad. Pero kung dito ka nakatingin na portion, patingin dyan, yan ay number 4. Pero kapag dito ka sa likod niya nakatingin, yan ay parang number 9 sa kanji. Kung nakaganyan yan. Pero ang number 4 in general ay
marker yan na nagsasabi na going north. Norte ang number 4 na pag ganito na pagkasulat. So ang ating hanapin lamang dyan ay norte. Okay, kung ang itong tulis ulo ng bato ay nakapoint sa norte, okay, 4 to 5 meters, check north. Ang ganyang marker. Kaya isinali ko ito sa aking ginawang mga video kasi magandang marka ang number 4. Okay, siguradong norte yan kasi nasa libro yan ng aking father kung paano kuhain ang treasure sa number 4. Okay, align lang kayo sa norte. Hanapin nyo lang norte mga katiyats. 4 to 5 meters distance. Okay, ngayon tingnan natin ang ibang pictures pa dito. Ito yung ulo ng matulis na bato. Nasabi ni Katiyats ay parang hipo, parang hayop na ano ito. Parang ulo din ito ng ahas, di ba? So kung ito yung ulo ng ahas, nagaganyan kasi yan, naputol. Merong mga mata. So pwedeng kung saan naka-point yung kanyang ulo ay doon ang hanapin nyo. Kaya sa layo na 10 meters kasi dalawang mata, so 10 meters puntahan nyo ang tinuturo ng ulo kung anong meron sa unahan. Okay, at saka ito yung kabilang pisngi ng ulo, parang rhinoceros pala siya, no? Hindi siya hippopotamus, yung rhino na merong sungay sa ilong. At meron siyang parang kung T man ito mga katiyats, kung yan ay letrang T na nakatagilid, kung nagaganyan yan, so ibig sabihin ang direksyon na puntahan natin ay ito. Yan ang direksyon. So tama yan. Yan din ang tinitingnan nitong ulo niyan. Parang nakalingon pala yan. So diyan siya na direksyon. Ito. Sundan lang ito. Itong linya. Okay. At kung yan ay man-made, nagrepresenta yan ng tunnel. Okay. Hindi magandang marker ang mga limestone or ganyan na mga igang na bato. Kasi sa tagal ng panahon ma-distorted. Mag-iba ang kanyang hugis dahil sa sensitive sa ulan. Pag palaging napatakan ng tubig, nabubutas ang mga limestone. Ang ganyan. Kaya kahit na maganda pang paggawa niya noon sa katagalan ng panahon ay masabi natin na parang nature lang. Pero merong nangyari niyan dito sa amin na parang nature lang talaga ang marka sa bato. Ganito rin mga igang na bato. Ang dami kasing butas-butas. Kaya walang maniwala na marker yun. Pero nang mag-operate doon ang isang mayaman na treasure hunter na mayroong mga heavy equipment, ay binuldos nila yung malaking bato na yon. At meron silang mga nakuhang mga bilog na simento under sa marker na yun na ganito lang, parang nature lang talaga. Kaya wag tayong kumpiyansa sa mga nature marker kasi merong mga nature tingnan pero yun nga ay ginawa na binago ng nature, pero sa umpisa ginawa yun ng tao. Kaya nagmukha tuloy na nature. Okay, so dito sa mapa, i-confirm natin ang kanyang mga direksyon. Okay, so ito pala yung ulo. Tama tayo. Yung sabi ko kanina, dalawang mata, 10 meters, ay meron siyang tinuturo pala. Itong number 4, 10 meters din. So maganda, meron tayong coincidence. Merong pagkakapariho. At yung patay na niyog pala, ito, yung patay na niyog. Maganda ang kwento sa mga patay na niyog. Magandang marker for treasure yan.
At itong number 4 pala ay nasa norte talaga. So kung wala dito sa baba ng bato, hukayin nyo muna ang baba ng bato kasi norte na yan. Punta kayo sa meron kasi dyan mga dot. So 5 meters, 4 to 5 meters, hukay kayo dito. Ito yung pangalawa nyo na hukay. Ang una na hukay ay sa baba ng number 4 na bato. At itong dito, ito yung mga countersign na lang ito. Ang maganda talaga dyan ang number 4 kasi nandyan ang patay na niyog. Okay, bakit nga ba namamatay ang niyog na yan? Ngayon atin yan i-drawing. So halimbawa, ito yung ugat ng niyog na yan. At noong kabataan niya ay may bunga pa siya. May dahon. Okay, pero dahil merong ibinaon sa baba niya na steel boxes. Ito yung metal boxes. Gawa ng metal or pwedeng isang truck ang ibinaon diyan. Ngayon, ang mga metal ay very attractive yan sa kidlat. Yan, kidlat yan. Kaya kung ang kidlat ay palaging tumatama diyan sa punong yan, kung napansin nyo noong mga panahon na buhay pa yan, kung ang kidlat na ito ay laging dumadalaw diyan sa puno, laging tumatama sa bawat tag-ulan na panahon, ibig sabihin mayroong metal na nasa ilalim, sa ilalim nitong punong ano na yan, niyog, kaya tuloy tinamaan tong kanyang dulo at naputol. Ibig sabihin tong mga ugat niya ay nagiging conductor. Kapag basa ang panahon, tag-ulan, pumupulupot kasi ang mga ugat doon sa metal boxes or sa metal na ibinaon. Kaya nagiging conductor ang puno ng niyog. At kapag may kidlat ay tatama doon at didiretso sa ground yung voltahe or energy. Kaya kapag makikita kayo ng mga puno na palaging tinatamaan ng kidlat sa bundok, isa lang ang ibig sabihin yan. Bakit palaging tumatama sa punong kahoy na yan ang kidlat? Kasi naka-ground ang kahoy sa metal na ibinaon underground. So ito yung metal boxes. Ngayon ay grounded na ang kahoy. Kapag basa ay conductor na rin yan. At kapag tatama dyan ng kidlat, palagi, kaya mamamatay ang kahoy. Okay, yan ang ang logic kung bakit diyan tumatama palagi ang kidlat. Kaya kung meron kayong makitang ganyan sa bundok nyo na puno or niyog na palaging tinatamaan, hukayin nyo ang baba niyan. Merong metal na malaki na ibinaon. Okay, so yan lang mga katiats ang aking pag-analyze ng inyong marker. Narito sa number 4 ang sikreto. Okay, unahin paghukay ang baba ng number 4, and then kung wala, punta kayo sa 4 to 5 meters dito. Sa unahan niya, 4 to 5 meters. Yan lang ang aking pag-analyze. Sana swertihin kayo dyan sa giya ng ating Puong May Kapal. Paalam na, God bless you all at ingat kayong lahat.